Kabanata 101. May problema ba? Nang makita ang nahihiyang hitsura ni Ning Xuanguang, nadurog ang puso ni Chu Yan. Kung tungkol ito sa kanyang sarili, maaaring wala nang masyadong pakialam si Chu Yan. Ngunit minsan tungkol kay Lin Miaoran, kahit na ito ay magulo, si Chu Yan ay labis nakakabahan. Sa pagtingin kay Chu Yan, biglang tumawa si Ning Xuanguang, ano ang ginagawa mo ng sobrang kaba? Iniisip ko ang sarili kong negosyo. Biglang hindi napigilan ni Chu Yan na kulutin ang kanyang mga labi. Ang taong ito ay may masamang puso. Pero isipin mo. Sa panahong ito, nakikipag-ugnayan ako kay Lin Miaoran sa pamamagitan ng Ling Xiao araw-araw. Wala akong narinig mula sa kanya. Masyado yata akong nag-iisip. Sige, dumiretso ka na, kailangan kong harapin ang usapin dito. Ikan-away ni Ning Xuanguang ang kanyang kamay kay Chu Yan. Okay, andyan si Master Lao Xuanyao. Ngumiti si Chu Yan at yumuko, inilabas ang spirit boat, at tinungo ang gate ng bundok ng Xuanyu Gate. Nakatayo sa deck, hinawakan ni Chu Yan ang kanyang baba at tiningnan si Zheng Bi na may pag-iisip. Ang kanyang mga mata ay ginawang malambot ang puso ni Zheng Bi. Ano ang gusto mong gawin? Hindi na nakatiis si Zheng Bi at hindi na napigil ang magtanong. Akala ko pinasingaw o pinakuluan. Biglang sabi ni Han Sum. Nagulat bigla si Zheng Bi. Ang estado ng pag-iisip ng langit, ngunit ito ay isang malaking make-up. Nakangiting ngumiti si Guapo. Hindi ko alam kung nasa puso niya ba talaga ang iniisip nito. Sa sandaling ito, nagsimulang tumulo ang bibig nito. Huwag kang gumawa ng gulo. Tinapik ni Chu Yan ang kanyang guwapong ulo, pagkatapos ay sinabi kay Zheng Bi, akala ko ay mas mataas ang iyong kaharian kaysa sa akin. Sa katunayan, kung minsan, madaling magdulot ng ilang problema. So alam mo na, hindi napigilan ni Zheng Bi ang ngumuso. Oo, tumanggo si Chu Yan, halimbawa, noong wala akong ibang mapagpipilian ngayon, sinabi kong ikaw ang aking nakatatanda, na ginawa mong samantalahin ito ng walang kabuluhan. Ngayon ay kailangan mong tumawag sa akin ng 10 Panginoon, kung hindi, pakiramdam ko ay hindi balanse. Zheng Bi. Dahil napilitang tawagan ang master ng 10 beses, namutla sa galit ang mukha ni Zheng Bi. Walang pakialam si Chu Yan, itinaas niya ang kanyang ulo at bumulong sa langit, kung mayroong anumang magic technique na maaaring magmukhang mas mababa ng kaunti sa iyong kaharian, ito ay magiging mahusay, kung hindi. Actually, kaya ko, biglang sabi ni Zheng Bi. Ha! Tumingin si Chu Yan sa kanya nang may pagdududa. Pagkatapos ay nakita ni Chu Yan na nagsimulang bumaba ang aura ni Zheng Bi, at sa wakas ay naging unang layer ng Earth Element Realm tulad niya. Talagang magagawa ito. Sa pagkakataong ito ay si Chu Yan naman ang nagulat. Ito ay isang walang silbi na pamamaraan, na itinuro sa akin noong mga unang taon. Casual na sabi ni Zheng Bi. Ngunit sa katunayan, sa pagtingin sa nagulat na tingin ni Chu Yan sa oras na ito, hindi niya binanggit kung gaano siya kadiliman at nakakapreskong. Totoo naman, walang kwenta talaga ang mga ordinaryong tao na matutunan ang teknik na ito. Nais ng mga ordinaryong monghe na ipaalam sa iba na sila ay mataas. Sino ang sadyang magpapababa ng kaharian? Ito ay pareho sa Void Spirit Stepping in the Sky, ito ay isang walang lasa na pamamaraan na hindi nakakatulong na mapabuti ang iyong lakas. Habang nagsasalita si Chu Yan, iniunat niya ang kanyang kamay kay Zheng Bi, ituro mo sa akin ang diskarteng ito. Diba sabi mo hindi ito nakakatulong sa pag-improve ng strength mo, chicken rib technique yan. Nagulat si Zheng Bi. Oo, hindi ito nakakatulong upang mapabuti ang iyong lakas. Walang ekspresyon ang mukha ni Chu Yan, at ang kanyang tono ay flat, ngunit napakalaking tulong ang magpanggap. Zheng Bi. Pinilit niyang hindi makayanan ang pagnanais na ibaling ang kanyang mukha kay Chu Yan, naghanap ng pagkain sa kanyang storage bag, at pagkatapos ay kumuha ng batik-batik na jade sleep at ibinigay kay Chu Yan, medyo huli na para matuto ka ngayon. Kahit na ang pamamaraan na ito ay walang gaanong epekto, nangangailangan ito ng maraming kontrol sa aura. Karamihan sa mga tao ay walang 3 hanggang 5 araw, kaya hindi nila ito ma-master. Kahit ako, tumagal ng 2.5 araw. Bago matapos ang boses, dumating ang boses ni Chu Yan, okay. Ha! Bakas sa mga mata ni Zheng Bi ang kawalan ng katiyakan. Sa susunod na sandali ay nakita niyang patuloy na bumaba ang momentum ni Chu Yan.
Pagkaraan ng ilang sandali, nagpunta siya mula sa unang antas ng estado ng elemento ng lupa patungo sa unang antas ng estado ng condensing pulse. Pagkatapos ay muling itinaas. Ito ay inulit ng ilang beses at nagkaroon ng magandang pagkakataon. Pinagmamasdan si Chuyan na nililibang ang kanyang sarili na may tulala na mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, napabuntong hininga na lamang si Zhengbi, isa ka talagang halimaw. Nabawi na ng kanyang Royal Highness Chu ang kanyang kaharian, at ang ilan sa kanyang mga iniisip ay hindi pa rin natapos. Sa kasamaang palad, maaari lamang itong ibaba sa unang antas ng condensing pulse realm, walang paraan upang ibaba ito. Siyempre, pinigyan siya ni Zheng Bibay ng isang sulyap, ito ay parang bola ng bulak. Kahit na ito ay maaaring masahin ng napakaliit, ito ay may limitasyon. Ang spell na ito ay maaari lamang bawasan sa isang antas na mas maliit kaysa sa iyo. Halimbawa, ako ay nasa makalangit na estado ng pag-iisip, kaya maaari lamang akong bawasan hanggang sa makalupang estado sa pinakadakilang lawak. Ikaw ay nasa Earth Element Realm, kaya maaari ka lamang ibaba sa Condensed Vein Realm. Ganito pala. Tumango si Chuyan. Ang bangkang espiritu ay lumilipad sa loob ng 4 na araw. Mula sa malayo, makikita mo ang mga luntiang kabundukan sa di kalayuan, na matatagpuan sa napakalawak na usok. Sa gitna ng usok at alon ng mga bundok, ang makulay na liwanag ay walang katapusan. Malabo, makikita mo ang mga pavilion, tore, eaves at arco, na nakakalat sa mga bundok, na naglalabas ng nakakalasing na ilaw ng diwata. Ang pinakakahanga-hangang bagay ay ang malawak na lawa na ito na nakapalibot sa mga bundok ay talagang nagtatago ng maliwanag na buwan sa ilalim ng tubig. Sa sandaling ito, ang langit ay napakataas at ang araw ay nagliliyab sa asul na kalangitan na tila nahugasan, na kung saan ang mga tao ay hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit pagkatapos na makapasok sa hanay ng lawa na ito, agad itong nagpapalamig sa pakiramdam ng mga tao. Bukod dito, ang maliwanag na buwan sa tubig ay nagpapatahimik din sa mga tao. Si Zhengbi ay hindi pa nakakapunta sa Yunaojiang Nation, lalo pa ang Xuanyu Gate. Sa nakikita ko ang eksenang ito sa sandaling ito, hindi ko maiwasang tingnan ito ng may pagtataka. Ang mood ni Chuyan ay mas komplikado. Noon, muntik na akong maging disipulo ni Xuan Yuman. Tuwing hapon, gumugugol ng kalahating oras si Lin Miaoran para magnilay sa tabi ng Lingquan Spring ng palasyo. Noong nakaraan, pagkatapos niyang ma-promote sa Earth Element Realm, nagmamay-ari din siya ng sarili niyang palasyo sa Xuanyu Gate. Ngunit tulad ni Chu Yan, hindi siya humihingi ng marami sa kanyang mga katulong. Kung hindi dahil sa may tumulong sa kanya sa pamamahala ng ari-arian, hindi niya kailangan ng katulong, kailangan niya lang si Furo na kasama niya. Walang pinagkaiba ngayon sa nakaraan. Pagkatapos ng tanghali, hindi alam ni Furo kung saan pupunta para maglaro. Ilang oras na ang nakalipas, si Furo ay na-promote din sa ikalawang yugto ng Condensed Pulse Realm. Alam na si Furo ay nagsikap din para ma-promote, kaya hindi naging mahigpit si Lin Miaoran sa mga araw na ito, ngunit hayaan siyang magpahinga. Pero hindi ko alam kung bakit. Simula ngayong umaga, nakaramdam ng pagkabalisa si Lin Miaoran. Parang may malaking mangyayari. Ibinahagi din niya ang kanyang nararamdaman ngayon sa pamamagitan ng Ling Xiyo at Chu Yan. Ngunit ang tugon ni Chu Yan ay hindi masyadong nakakatulong. Nakakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Matapos makaupo ng naka-crossleg ng wala pang isang kapat ng isang oras, idinilat niya ang kanyang mga mata. Alamin na ang ganitong uri ng sitwasyon ay imposible sa nakaraan. Ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa katawan ng malinaw na jade ay makakatulong ito sa kanya na mabilis na makapasok sa isang malalim na estado ng pagsasanay, at hindi ito madaling maaabala ng labas ng mundo. Ano ang mali dito ngayon? Hindi napigilan ni Lin Miaoran na sabunutan ang kanyang kilay. Sa sandaling ito, nakarinig siya ng mga yabag ng paa sa labas. Ha! Pagbukas ng kanyang mga mata, biglang nakita ni Lin Miaoran si Furo na nagmamadaling pumasok mula sa pinto sa takot. Sa edad, nawala na si Furo sa pagiging bata at naging slim, at malaki na rin ang nawala sa baby fat niya. Ngunit ang dibdib ay mas matibay kaysa noong nakaraang ilang taon. At ito ay isang stalwart na hindi tumutugma sa kanyang edad sa lahat. Sa sandaling ito ay sumugod siya, namumula ang kanyang mukha. Miss,
hindi maganda. Anong problema? Pumunta ba dito ang mga boring na lalaki? Sumimangot si Lin Miaoran, tumayo, at isang matalim na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Paulit-ulit, parang kailangan natin silang turuan ng leksyon ngayon. Sino ang nagpagalit sa aking pamilya Miaoran? Sa sandaling ito, isang boses ng lalaki ang pumasok mula sa labas ng pinto. Ang katawan ni Lin Miaoran ay biglang nanigas, at isang hindi kapani-paniwalang tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Dahan-daang itinaas ang ulo at tumingin sa labas ng pinto. Ang pamilyar na figure, ngayon sa pamamagitan ng sikat ng araw, ay gumuhit ng mahabang anino sa lupa. Bagamat daladala niya ang ilaw sa kanyang likod, nakita pa rin ni Lin Miaoran ang nakangiting mukha ni Chuyan. Tumakbo rin si Furo kay Lin Miaoran sa oras na ito, at siya ay napabuntong hininga at nagsabi, "Little Miss Chuyan, ang idiot na iyon, Chuyan, pumasok ka." Oh, tumango si Lin Miaoran. Sa sandaling ito, bumalik sa kalmado ang kanyang ekspresyon, at dahan-dahan siyang naglakad sa harap ni Chuyan. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Chuyan. Ang reaksyon ni Lin Miaoran sa sandaling ito ay masyadong malinaw. Hindi pa ako naglik ng hangin noon, kaya malamang hindi alam ni Lin Miaoran na pupunta siya ngayon. Hindi kaya ni Lik ni Ning Xuanguang ang mga sekreto. Nang magtaka si Chuyan, bigla siyang hinawakan ni Lin Miaoran sa palda ng kanyang damit, at kinaladkad siya papasok sa palasyo. "Sumama ka sa akin." Hey, anong gagawin mo? Siyempre may importanteng bagay. Hindi binigyan ni Lin Miaoran si Chuyan ng kahit katiting na pagkakataon na lumaban, at direktang kinaladkad siya sa pinakamalalim at pinakalihim na lugar ng palasyo. Bukod dito, madali rin niyang naon ang magic array at soundproof array. Pati si Furo ay hamarang. "Little Miss, anong ginagawa mo?" Nanlaki ang mga mata ni Furo, nakatingin sa direksyon kung saan kakaalis lang ni Chuyan at Lin Miaoran, na may bakas ng kawalan ng katiyakan sa kanyang mukha. Nang pumasok si Chuyan, nanatili sina Zhengbi at Yingjun sa damuhan sa labas ng palasyo. Kumarap ang lalaki sa palasyo, maya-maya, biglang lumitaw sa kanyang mga mata ang gwapo na may kaunting pagdududa, saka itinagilad ang ulo sa kaliwat kanan, nakatingin sa palasyo. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong nito si Zhengbi sa hindi tiyak na tono, "Naramdaman mo ba na tila nanginginig ang palasyong ito?" Mainit ang pisngi ni Zhengbi. Ngumuso siya, tumalikod at pumunta sa gilid, "Hindi. Sa sandaling ito sa aking puso, hindi ko alam kung gaano karaming masamang bagay ang sinabi ni Chuyan." Makalipas ang halos isang oras, magkahawak kamay na lumabas ng palasyo sina Chuyan Kai at Lin Miaoran. Ang mukha ni Chuyan ay nanatiling pareho, ngunit ang mga mata ni Lin Miaoran ay puno ng mga alon ng tubig. Tila mas mabilis ang paglalakad ni Chuyan, kaya tahimik niyang pinisil ang palad ni Chuyan. Matapos magkita ang ilang tao, ipinakilala sila ni Chuyan sa isa't isa. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Zhengbi at ang katotohanan na ang gwapo ay talagang isang unicorn, sinabi na ni Chuyan kay Lin Miaoran sa pamamagitan ng Lingxiu. Si Lin Miaoran ay nagpahayag din ng malaking pagtataka sa oras na iyon. Kung tutuusin, sinong mag-aakalang noong bata pa ang unicorn ay mataba at maputing baboy pala. Higit pa rito, ang katayuan ng unicorn ay higit na nalampasan ang katayuan ng halimaw na hayop. Masasabing isa ito sa mga banal na hayop na may pinakamadalisay na sinaunang dugo. Ang gayong sagradong hayop, gaano man mo ito sabihin, ay dapat na parang isang emperador na may pambihirang pagpaparaya. Pero mukhang gwapo, parang wala siyang pakialam kung hindi kumain. Sa kasong ito, kakaiba na may ugnay siya ni Chuyan at Lin Miaoran kay Qilin. Nang lumitaw dito si Zhengbi sa sandaling ito, ibinaba na niya ang kanyang kaharian sa kaharian ng diyuan ayon sa mga tagubilin ni Chuyan. Gayunpaman, alam ni Lin Miaoran ang kanyang tunay na pagkatao. Bagamat sa mga espesyal na dahilan, si Zhengbi ay isa na ngayong lingkod na ikinulong ni Chuyan. Gayunpaman, si Lin Miaoran ay nagpahayag pa rin ng sapat na kagandahang asal para sa monghe sa mood ng araw na ito. Dahil dito, tumaas ng husto ang pagmamahal ni Zhengbi kay Lin Miaoran. Bilang karagdagan sa brutal na kaibahan ni Chuyan, biglang naramdaman ni Zhengbi na napakahusay ni Lin Miaoran. Kahit na ayaw ni Lin Miaoran na sambahin siya bilang isang guro, handa siyang bigyan ng gabay si Lin Miaoran sa alchemy at cultivation.
Nang sabihin niya ito, sinadya din ni Zhengbi na tumingin kay Chuyan, at halata ang provocation. Hindi ko ito ituturo sa iyo. Inggit, inggit. Bilang ganti, inilibot ni Chuyan ang kanyang mga mata. Halos kalahating taon na ang nakalipas mula nang maghiwalay sina Chuyan at Lin Miaoran. Bagamat maaari kang makipag-usap sa pamamagitan ng Lingxiu araw-araw, ito ay ganap na naiiba sa pagkakaroon ng dalawang tao sa sandaling ito. Dagdag pa rito, pupunta si Chuyan sa Baoqiang para pumunta sa bansa sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay nagkaroon ng isa pang pangmatagalang paghihiwalay. Kaya pinahalagahan ni Lin Miaoran ang pagtitipon na ito. Hindi pa madilim, kinaladkad na naman ni Lin Miaoran si Chuyan. Hindi alam ni Jingjun at Furo ang nangyayari, nagkatinginan sila. Sobrang balisa si Miss, pero ano ang hindi mo masabi sa harap namin? Mukha namang naguguluhan si Furo. Ang gwapong bibig ay puno ng pagkain, at siya ay ngumunguya at ngumunguya pa, malabo at totoo, may tinatago ba itong masarap at ayaw nating makita? Dito, tanging si Zheng bilang ang dumaan sa mundo, alam kung ano ang ginagawa ng 2 taong ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, natural na abala para sa kanya na sabihin sa katabi niya. Kaya kailangan kong umupo at magpanggap na wala akong alam. Pero maya-maya, nagbulungan ulit si Gwapo. Ang mga palasyo ng mga sekta na ito, bakit ang lahat ng ito ay itinayo ng napakabagal? Anong mali? Naghihinalang tanong ni Furo sa gilid. Hindi mo ba nararamdaman, nanginginig? Sabi ni Gwapo. Wala. Kakaiba si Furo. Sabay silang napalingon at tumingin kay Zhengbi. Nararamdaman mo ba? Halos masabsob ang mukha ni Zhengbi sa mangkok. Pagkagising kinabukasan, mukhang inaantok si Gwapo. Nagtataka na tanong ni Lin Miaoran, at ang tugon ay ang palasyo ay nanginginig ng sobra at hindi nakatulog ng maayos. Natigilan sandali si Ms. Lin, at agad na naunawaan ang nangyayari, at biglang namula ng husto. Namumula ang kanyang mga pisngi, iniisip kung magdadagdag pa ba ng ilang porma sayon ngayon, si Furo, na kanina pa lumabas, ay naglakad pabalik na walang magawang ekspresyon. Miss, mas maraming tao sa labas ngayon kaysa dati. Nagpout si Furo, hindi na ako makakalabas. Ha? Busy ka ba ngayon? Tanong ni Chuyan kay Lin Miaoran. Unang sumagot si Furo, actually, wala itong kinalaman sa binibini, nandito silang lahat para hanapin ka. Hanapin mo ako. Kumurap si Chuyan. Sa oras na ito, isang mahinang sigaw ang nagmula sa labas ng bukas na tarangkahan ng palasyo. Sabihin kay Chuyan na lumabas. Ano ang tungkol kay Chuyan? Hindi pa ako lumalabas sa sobrang tagal kung sumigaw, pagumba naman ang kulubat ng ulo. Chuyan, lumabas ka. Chuyan, lumabas ka at magkita-kita tayo. Hinahanap mo ba talaga ako? Naguguluhan si Chuyan. Siyempre, sumimangot si Furo kay Chuyan, nalaman ko kagabi na may taong naglilihis dito, at kaninang umaga, halos 100 tao ang nagtipon ng sabay-sabay. Ngunit ang pakikinig sa kung ano ang kanilang sinisigaw, mukhang hindi sila darating para salubungin ako. Lalong naguluhan si Chuyan, kung gayon, para saan sila nandito? Nang makita siyang sadyang nagtatanong, yumuko si Furo at sinabing, kung gayon hindi ka makakalabas ngayon. Ang mga taong ito ay sumigaw buong umaga, napakaingay. Panipi. Pumunta ka at tingnan mo. Ngumiti si Chuyan, aagawin ng mga taong ito ang aking asawa mula sa akin. Siyempre, walang dahilan para umatras. Nang marinig ni Lin Miaoran na sabihin niya ito, ang kanyang magandang mukha ay namula, ngunit ang kanyang puso ay lubos na nasisiyahan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, huminga si Lin Miaoran at nagsabi, ang grupong ito ng mga tao ay madalas na gumagala dito tuwing karaniwang araw, ngunit hindi ako masyadong nag-abala. Ngayon sila ay dumating sa isang koponan, at talagang gumawa sila ng 1 pulgada. Magkapareho man sila, hindi na nila matitiis. Panipi, nag-on ang loob ko sa mga salita mo. Ngumiti si Chuyan at sinabi, Farah, lumabas tayo at tingnan. Ang gate ng palasyo ay orihinal na bukas, ngunit dahil sa porma sayon, hindi nakapasok ang mga tao mula sa labas, at hindi nila makita ang konkretong eksena sa loob. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ni Chuyan na nagkusa silang lumabas, iba iyon. Nang makita ang ilang taong naglalakad palabas ng palasyo, ang mga disipulong Xuanyuman na ito na nagtipon sa labas ay nagulat.
Dahil araw-araw silang magtatagal dito, ngunit si Lin Miaoran ay hindi kailanman nagkusa na magpakita. Pangalawa, kahit sinisigawan nila ang lahat sa Chuyan, karamihan sa kanila ay hindi pa nakikita si Chuyan. Gayunpaman, pagkatapos manumbalik ang kanilang katinuan, ang kanilang mga mata ay nakatuon pa rin sa katawan ni Chuyan. Simple lang ang dahilan, hawak niya ang kamay niya at kamay ni Lin Miaoran. Bigla na lang naramdaman ng lahat na nag-aapoy ang lalamunan nila at halos lumuwa ang galit sa kanilang mga mata. Chuyan. Sumigaw ang isang tao sa karamihan, at agad itong sinulyapan ni Chuyan. Ano ang ingay? Ano ang problema? Napatulala at hindi nakaimik ang lalaki. Natigilan din ang iba. Pumunta sila dito dahil nabalitaan nilang pumunta si Chuyan sa Xuanyu Gate at nanirahan sa palasyo ni Lin Miaoran noong araw na iyon. Maaaring hindi sila nasisiyahan sa kanilang mga puso, o may nagtutulak sa kanilang likuran. Sa madaling salita, kaninang madaling araw, ang mga disipulo ng Xuanyu sect halos 100 taon na ang nakalilipas, nagtipon dito, puno ng matuwid na galit. Pero gusto ko talagang tanungin sila kung ano ang ginagawa nila. Hindi nila alam ang tungkol dito. Ang tanong ni Chuyan ay agad na nagpatahimik sa eksena. Ang nakakahiyang emosyon ang naging dahilan ng pag-init ng pisngi ng mga disipulong Xuanyuman na ito at manhid ang kanilang mga likod. Sa sobrang kahihiyan ay gusto nilang humanap ng puwang sa lupa para makapasok. Sa sandaling ito, 2 Xuanyuman na disipulo ang lumabas sa karamihan. Ang isa sa kanila ay matangkad at payat, at ang isa naman ay puro at maputi. Ang matangkad at payat na disipulo ay tumingin kay Chuyan at sinabing, "Chuyan, kilala mo pa ba ako?" Sa tono niya, medyo proud siya. Malinaw na isipin na si Chuyan ay dapat magkaroon ng impresyon sa kanya. Siyempre naaalala ko. Tumango si Chuyan. Agad na samilaw sa tuwa ang lalaki, at hindi niya maiwasang mapasulyap sa pinto sa likuran niya, puno ng pagtatagumpay ang mga mata. Parang sinasabi, may pangalan din ako sa puso ni Chuyan. Sa sandaling ito, narinig niyang sinabi ni Chuyan, "Hindi ka junior brother Jia." "Kuya Jia." Sumimangot ang matangkad at payat na disipulo, "Hindi Jia ang apelyido ko." Hindi siya pinansin ni Chuyan, at nagpatuloy, "Okay lang ba ang kasama mong si Bingding?" Ang matangkad at payat na alagad ay natigilan sandali, at pagkatapos ay naunawaan niya. Ang kahulugan ng Chuyan ay siya ay isang hindi pinangalanang passerby, A, B, C, Ding. Ang problema ay nagtagumpay pa rin ako kanina, iniisip na kilala ako ni Chuyan. Ngunit sa susunod na sandali, ginamit ni Chuyan ang walang awa na pangungutya at binigyan siya ng malaking bibig. Ang mga tawa ng mga taong nasa likuran niya paminsan-minsan ay parang walang awa na panunuya, na naging dahilan upang ang matangkad at payat na alagad na ito ay namamaga na parang nilagang atay ng baboy, pula at lila. Chuyan, hindi mo minamaliit ang mga tao. Tandaan mo, Yejin ang pangalan ko. Nandito ako ngayon para ikumpara sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita ay agad niyang nakitang galit na galit siya at nag-init ang utak niya, at may nasabi siyang nakakaligaw. Bigla, hindi lang kakaibang tingin ang ipinakita ni Chuyan, ngunit ang maraming kasama sa likod niya ay hindi na napigilan at humagalpak sa tawa. Ang eksena ay napuno ng masayang hangin saglit. Tumalon si Yejin na parang kulog, paulit-ulit na tumatalon ng mga paa. Ngunit walang ibang paraan sa ngayon. Sino ang gumawa ng mga salita sa kanyang sarili? Nakatingin kay Yejin na parang unggoy, hindi mapigilan ni Lin Miaoran na hawakan ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay sa sandaling ito. Bakit dismayado ang grupong ito ng kapwa estudyante? Bawal tumawa, tumahimik ka na lang. Manahimik ka. Tumalon-talon si Yejin, "Sinong tinatawanan mo? Hindi ko nakita si Chuyan na nakatayo sa itaas. Tinutulungan mo ba ako o siya?" Panipi. Ang mga salitang ito ay agad na nagpaalala sa lahat na pupunta sila sa Chuyan ngayon. Tumigil bigla ang pagtawa. Nanambalik na naman ang awkwardness. Matapos ang dalawang paghagis na ito, ang kapaligiran ng parehong pagkamuhi ng mga Xuanyuman na mga disipulong naruroon ay ganap na gumuho. Ngayon ay hindi pagmamalabos na ilarawan ito bilang isang ulam ng maluwag na buhangin. Nanginginig sa galit si Yejin. Ito ay napakahigpit, ito ay isang kakilakilabot na bibig. Sayang naman. Sobrang lason. Hindi kita kayang bitawan ngayon. Huminga siya ng malalim, bastos,
at tinitigan si Chuyan at sinabing, Chuyan, alam kong nanalo ka kay Brother Lan Yulan, ngunit bilang isang disipulo ni Xuan Yuman, hindi ako kumbinsido, kaya tatanungin kita, maglakas loob kang magkumpara, kasama ko. Ngumiti si Chuyan ngunit hindi ngumiti, ibig mong sabihin mas malakas ka kaysa Sapphire. Of course, akmang sesigot na si Gejin. Ngunit sa sandaling bumigkas siya ng tatlong salita, natigilan siya muli sa kinatatayuan. Naramdaman niya ang tingin na nagmumula sa likuran, naramdaman na lang niya na nasa likod niya ang karayom, at hindi niya alam kung paano sasagutin. Kung sasabihin mong mas magaling ka sa Sephiroth, gusto mo pa bang makihalubilo sa Xuanyu Gate na ito? Kung sasabihin mong hindi ka kasing galing ni Sapphire, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para hamanin si Chuyan? Ang taong ito ay hamukay ng isang butas sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Tulala siyang tumalon pababa. Sobrang galit. Huwag mo nang pag-usapan ito. Pilit na binabelang ang paksa, tinitigan ni Gejin si Chuyan at sinabing, sa totoo lang, hindi ako magkukumpare sa iyo ngayon. Ito ay isang junior ng aming Xuanyu sect. Sa aking paghihikayat, nais kong hilingin kay Chuyan ang iyong payo. Oo, Afterglow. Sabi ni Gejin sa katabi niyang purong disipulo. Ang disipulong Beijing na nagngangalang Yu Wei, na tila 14 o 5 taong gulang lamang, ay medyo mahiyain sa sandaling ito. Tumingin kay Gejin at saka kay Chuyan. Pagkatapos ay bamulong siya, Brother Chu, huwag kang tumanggi. Pagkatapos magsalita ay dali-dali niyang ibinaba ang ulo. Afterglow. Bamulong si Furu sa gilid sa sandaling ito, paano ko narinig ang pangalang ito? Tumingin si Gejin kay Chuyan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nginisyan, Chuyan, kahit ano pa ang sabihin ni Senior Sister Lin, ito rin ay pagmamalaki ng aking Xuan Yuman. Kung gusto mo siyang pakasalan ng bukas palad, kailangan mong kumbansihin kaming mga disipulong Xuan Yuman. Hindi sapat na manalo lang laban kay Kuya Lan ng mag-isa. Ang mga sinabi ni Gejin ay halatang gustong pukawin ang puso ng parehong kaaway at parehong kaaway sa likod niya. At sa pamamagitan ng paraan, maaari mo ring iangat ang bandila ng katwiran. Malinaw, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, hanggat ang isang tao ay nagtataglay ng mataas na bandila ng moral na hustisya, maaari niyang sakupin ang makapangyarihang kataas-taasan ng walang anumang kawalan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang mga salitang ito ay biglang nagpalubog sa mukha ni Lin Miaoran. Gejin, ngayon mo lang sinabi ang pangungusap, o may nagturo sa iyo na sabihin ito? Malamig na sabi ni Lin Miaoran. Sina Gejin at Lin Miaoran ay nasa iisang kaharian, ngunit iba ang pagtrato sa kanila sa sekta. Ang isa ay biglang ginawa ng mga taon ng pagsusumikap. Ang katapusan ng buhay na ito ay narito na. Ang isa pa ay ang mapagmataas na batang babae ng langit, na may mga pambihirang kwalifikasyon. Kahit na ito ang Earth Element Realm ngayon, masasabi pa rin na ito ang simula ng Shanlo. Isang magandang kinabukasan pa rin ang naghihintay sa kanya. Kaya kahit na isa rin siyang elite na disipulo, mas mataas ang status ni Lin Miaoran kaysa kay Gejin. Sa sandaling ito, habang pinagmamasdan ni Lin Miaoran, biglang naramdaman ni Gejin na namamanhid ang kanyang anit. Ngunit dahil ang mga itik ay nasa mga istant na, walang dahilan upang lumiit pabalik. Mabangis niyang kinagat ang kanyang mga ngipin at kinagat ang kanyang anit at sinabi, ito ang kahulugan ng buong disipulo ng sekta. Mabuti naman, okay lang. Nanliit ang tingin ni Lin Miaoran, pagkatapos ay tumingin sa kinang sa gilid, may sasabihin ka ba? Niyugyug ni Yu Hui ang kanyang katawan, mukhang takot na takot, ngunit sinabi pa rin sa manipis na boses, gusto ko talagang humingi ng payo kay Brother Chu. Sa panahong ito, hanggat hindi ka tanga, makikita mo na ang layunin ng 2 taong ito ay hindi malinis. Naging matalim din ang tingin ni Lin Miaoran sa sandaling ito. Ang bagay na ito ay hindi lamang tungkol kay Chuyan, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya, oo, hindi ko nais na alagaan ito, ngunit kailangan kong gumawa ng 1 pulgada. Kung ito ang kaso, walang dapat pakialam sa bagay na ito ngayon. Panipi. Sinabi ni Lin Miaoran ang mga salitang ito nang walang simula at wakas. Ngunit ang pasimuno sa likod nito ay dapat na maunawaan. Siya ang mensahero sa likod ng babala, at nakipag-ugnayan ka sa akin ngayon. Kung ganun, kung maabala ko sila,
huwag kang magsalita ng kalokohan. Bumagsak ang boses ni Lin Miaoran, at sa gitna ng karamihan, may biglang umatras ng tahimik. Pare-parehas lang sila, huwag kang masyadong mamamatay tao. Ngumiti si Chuyan at tinapik ang kamay ni Lin Miaoran. Ang aksyon na ito ay agad na nag-apoy sa mga mata ng mga disipulo ng Xuanyuman sa pinangyarihan. Panoorin mo akong ilabas ang iyong galit, sabi ulit ni Chuyan. Hindi niya hininaan ang boses, maririnig ito ng lahat sa eksena. Ang laking tono. Gagawin kitang walang mukha mamaya. Akala ko talaga ako ay makapangyarihan sa lahat. Sa dami ng tao, biglang lumabas ang mga pabulong na boses. Narinig din ni Gejin ang sinabi ni Chuyan, at biglang nagpakita ang kanyang mukha ng kagalakan. Chuyan, pumayag ka? Kung oo, sasabihin ko kung ano ang gusto mong ikumpara sa iyo sa ngalan ni Junior Brother Yu. Tila natatakot sa biglaang pagsisisi ni Chuyan, patuloy na nagsalita si Gejin at nagpatuloy. Sa pakikipaglaban, inaamin ko na walang sinuman sa parehong ranggo ang maaaring maging mas mahusay kaysa sa iyo. Higit pa rito, si Junior Brother Yu ay nasa condensed pulse realm pa rin, at mas maliit ang posibilidad na maging iyong kalaban. Kaya gustong ikumpara ka ni Junior Brother Yu. Zexian 4 na auxiliary, hanay ng simbolo ng tableta. Disipulo ka ng Broken Star Tower, may mga rune at porma sayon, kahit manalo, natural lang. Kaya sa pagkakataong ito, para maging patas. Hindi magaling si Junior Brother Yu sa pagsira sa Star Tower at Xuanyu Gate kaysa sa iyo, Alchemy. Panipi. Alchemy. Nang mabigkas ang huling dalawang salita, agad na binuksan ni Guapo at Zengbi ang kanilang mga mata. Ang lalaking ito ay namamatay. Habang bumababa ang boses ni Gejin, at hindi pa sumasagot si Chuyan, na unang tumalon si Furo. Naaalala ko. Afterglow. Ito ang disipulo na kamakailan ay naging tanyag sa mga apprentice na disipulo, na nagpapakita ng kanyang talento sa alchemy. Panipi. Nang marinig ang papuri ng munting dilag na ito sa kanyang sarili, itinaas ni Yuhui ang kanyang ulo at sinulyapan si Furo. Agad niyang ibinaba ang kanyang ulo at hindi mahahalata ang kanyang mga labi. Hindi ito maabot ni Lin Miaoran, ngunit ang maliit na kagandahang ito ay hindi masama. Lalo na ang dibdib. Gusto ko ito. Nang marinig ang bulalas ni Furo, bakas din sa mukha ni Gejin ang pagmamalaki. Nang makita niya si Chuyan na nagpapakita ng pagtataka, mas naging sigurado siya, walang alam si Chuyan tungkol sa alchemy. Sa sandaling ito, ang sariling panig ay gumawa ng mahabang hit hanggang maikli, at ang kabilang panig ay determinadong matalo. Tingnan mo, lahat kayo ay may mga ekspresyon ng katakutan. Halatang hindi mo inaasahan na dumating kami na handa. Alchemy, hindi ko inaasahan, hahaha. Sayang lang at naisip ni Gejin na nagulat at natatakot si Chuyan. Ngunit sa katunayan, ang dahilan kung bakit nagulat si Chuyan ay, patay na talaga ang taong ito. Alchemy, sino ang mamamatay kung hindi ka mamamatay? Lubusang gamaan ang loob ni Lin Miaoran nang marinig niya si Bilian Pil. Tiningnan niya sina Gejin at Yuwei na may habag na tingin. Gaano man katalino, maihahambing mo ba kay Chuyan na nakatayo sa likod ang elder ng sekta? Chuyan, may lakas ng loob ka bang pumayag? Hindi pa rin nakakalimutang magbigay ng isa pang agresibong aksyon si Gejin. Tara na, magsimula na muna kayo, mahinang sabi ni Chuyan. Ha! Ang nakaka-relax na saloobin ni Chuyan ay nagpagulat kay Gejin. Ang pusong dati ay matigas ang ulo, biglang naging ups and downs. Ngunit sa lalong madaling panahon naisip niya na sa pagkakataong ito ay dumating siya, talagang imposible para kay Chuyan na makakuha ng balita ng maaga at tumugon. Kaya magiging handa siya sa imposible. Ang composure ng lalaking ito ngayon ay pilit na nagpapanggap. Para hindi ka magpakatanga sa harap ni Lin Miaoran. Kung ganoon, ipapamukha ko sayo saglit. Umisi si Gejin sa kanyang puso at kumaway sa liwanag sa gilid, magsimula na tayo. Behave well, bigyan ka ni Brother Chu ng ilang pointers mamaya. Natukoy ng material ni Gejin na walang alam si Chu yan tungkol sa alchemy. Kaya sa sandaling ito, sadyang kinagat niya ang salitang, itinuro, ng napakalakas. Kasabay nito, patuloy siyang nakatingin kay Chuyan na may mapanuksong mga mata. Marahan na umugang ang afterglow, hindi pa rin nakakapinsalang anyo ng mga tao at hayop.
Ngunit sa paglabas niya ng peel furnace, biglang nagbago ang kanyang mga mata. Bronze peel furnace, 1.5 talampakan ang taas, guwang na ibabaw, at umuusok na kulot. Ang ilalim ng furnace ay makikita ng mahina sa cyan flame jumping. Halos wala sa mga taong naruroon ang nakipag-ugnayan sa alchemy. Sa sandaling ito, nang makita ang pagan ng tableta na ito, nanlaki ang aking mga mata, at ang ilang mga tao ay nagpalabas pa ng mahinang tandang. Sinulyapan ni Chuyan si Zheng Bi. Puno ng panghahamak ang mukha ni Zheng Bi. Obviously, ordinary stuff lang itong peel furnace, okay lang na dayin ang mga taong hindi naman nakakaintindi. Sa harap ng kanyang nakatatandang Chinkiman, kahit na ihagis niya ito sa kanyang harapan, hindi niya kailangang tingnan. Pinuksan ni Yu Hui ang takip ng furnace ng peel furnace at ipinakita ang lahat sa paligid niya. Matapos makumpirma na walang material sa loob nito, muli niyang inilagay ang peel furnace sa kanyang harapan. Pagkatapos ay ilagay ang iba't ibang alchemy materials na inihanda sa harap niya. Mayroong 27 uri ng mga materyales na ito sa kabuuan, bawat isa ay iba. Ang ilan ay manipis na parang mga sanga, ang ilan ay maitim na parang carbon dust sa ilalim ng palayok, at ang ilan ay parang mga kristal ng yelo. Ang lahat ay nagmulat ng kanilang mga mata ng mausisa, iniisip kung anong tableta ang gagawin niya sa lugar. Bahagyang nagsalita si Chuyan nang tahimik siya sa paligid, meditation recovery peel. Bago nagsimulang magpino ang tableta, ginamit ni Chuyan ang mga materyales para ituro ang pangalan. Kinamayan siya ni Afterglow at halos hindi maitapon ang takip ng kalan. Ang meditation recovery peel na ito, bagaman hindi ito isang peel na mahirap pinuhin, nangangailangan ito ng maraming materyales, at mayroong kabuoang 27 na uri. Piliin upang pinuhin ang tabletang ito sa buong view, natural na itinatago ng Afterglow ang mapagpasikat na isip. Kaya lang hindi niya inaasahan na biglang sinabi ni Chuyan ang pangalan ng peel. Nahuli siya nito. Sa isang tuyong tawa, sinabi ni Yu Hui, lumalabas na si Brother Chu ay nag-aral din ng alchemy, kaya makatitiyak ako. Bagamat sinabi niya iyon ay kinakabahan siya sa kanyang puso. Posible bang mag-research talaga ang lalaking ito? Sa sandaling ito, tila nakangiti si Chuyan ngunit hindi ngumingiti, at muli siyang nagsalita, ang meditation recovery peel ay nangangailangan ng maraming materyales, at hindi mo ito makukuha sa magdamag. Mukhang handa ka rin dito, at kailangan mong malampasan ang iyong pagganap sa pinong tableta. Panipi. Sa pangungusap na ito, nagulat si Yu Hui na itinapon ang takip ng kalan sa kanyang kamay. Buti na lang at mabilis ang mata at mabilis na kamay ni Gejin, kaya nasalo niya ito. Nagbiro si Kuya, nagbiro. Kinuha ni Yu Hui ang takip ng kalan na iniabot ni Gejin at nauuto. Sinamantala ang pagsisikap na ito, ulong si Gejin, huwag magsalita ng walang kaparekan, mag-concentrate ng mabuti, gumanap ng maayos, huwag mo akong pababayaan. Lumiit ang ekspresyon ni Afterglow, at tumanggo siya. Pagkatapos maghanda, huminga ng malalim si Yu Hui at agad na sinimulang pinuhin ang meditation recovery peel. Sa kanyang kontrol, ang apoy ay damaila at pumutok paminsan-minsan. Ang magaan na usok sa pagan ay patuloy na nagsusuka, at paminsan-minsan, mayroong isang gurgling tunog mula sa tiyan ng pagan. Kinokontrol ng Afterglow ang apoy at binibilang ang oras. Bawat sandali, naghahadya siya ng panggamot na materyal. Isang mahinang tunog ng kaluskos ang dumating. Lahat ng mga Xuanyuman disciples na nasa paligid nila ay pigil ang hininga, pinapanood ang proseso ng Afterglow alchemy nang hindi kumukurap. Ang alchemy ay puno pa rin ng misteryo para sa kanila. Bukod dito, ang kompetisyon sa sandaling ito, sa kanilang pananaw, ay may kaugnayan din sa karangalan ng Xuanyuman. Kaya't hindi sila naglakas loob na samubo, sa takot na makagambala sa paglubog ng araw. Habang paunti-unti na ang pag-iwas, hinawakan ni Gejin ang kanyang mga braso at makikita rin sa kanyang mukha ang kasiyahan. Hindi niya maiwasang itaas ang kanyang ulo, na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha, at sumulyap kay Chuyan. Nakita mo ba, mayroon din tayong mga taong may kakayahang gumawa ng alchemy sa Xuanyu Gate. Ang hitsura na ito ay orihinal na isang provocation, nagpapakita ng off, ngunit nang makita ni Gejin si Chuyan, halos hindi niya mabaluktot ang kanyang ilong. Hindi alam ni Chuyan kung kailan, naupo na siya.
Hindi lang iyon, sa tabi niya ay mayroon ding napaka-eleganteng maliit na coffee table. Isang kaldero ng lingcha ang nagtitimpla sa coffee table. Ang espiritual na enerhiya sa tsarera ay nababago na ngayon sa isang nasasalat na likidong jade, na nagkondense ngunit hindi nagkakalat. Sa sulyap na ito, si Gejin ay nagseselos at napupuot, at ang kanyang mga ngipin ay nadudurog. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, biglang itinaas ng afterglow ang takip ng kaldero. Biglang, tulad ng bulalas ng lahat, isang mapusyaw na asol na sinag ang lumitaw mula sa pagan. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat ng nasa eksena ang halimuyak at ang kanilang espiritu ay na-refresh. Sa mata ng maraming tao, mayroong isang hindi napapanatiling kagalakan sa sandaling ito. Malinaw, na may ganitong epekto, nangangahulugan ito na ang tableta ay pino. Tamang-tama, nang lumingon siya at tumingin sa afterglow, marahang pinunasan ng afterglow ang mga butil ng pawi sa kanyang noo, at isang matagumpay na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad, hindi ko iniinsulto ang aking misyon. Pagkatapos magsalita, ilabas ang pinong gamot. Maya-maya, may lumabas na pil na kasing laki ng walnut sa harap ng lahat. Ang ibabaw ng elixir na kalalabas lang sa oven ay nagbubuga pa rin ng usok. Ang ibabang bahagi ng gamot ay asul at ang itaas na bahagi ay pula, na nagpapakita ng gradient na kulay. Sa usok na ito, bigla itong nagbibigay sa mga tao ng napakahiwagang pakiramdam. Chuyan, paano ito? Ngumisi si Gejin at sumulyap kay Chuyan. Sumulyap si Chuyan, at agad na bumaling sa bibig ni Zheng Binuno, pag-usapan natin ito. Anong ibig mong sabihin? Naningkit ang mga mata ni Gejin, at humakbang siya pasulong. Ibinaba ni Chuyan ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at itinuro si Zhengbi at sinabing, nakalimutan kong ipakilala ka sa akin. Ito ang bago kong apprentice. Sa palagay ko ay mayroon pa siyang mga nagawa sa alchemy, kaya siya ay kinuha sa ilalim ng sekta, at hayaan siyang maging isang mensahero. I asked her to say, syempre, natatakot ako na baka masaktan ng sobra ang sinabi ko, at hindi mo kayanin na kapatid. Panipi. Matapos marinig ito, biglang nagpakita ng galit na tingin ang disipulo ng Xuanyu sect sa pinangyarihan. Lalong nagalit si Gejin at tumawa, Chuyan, I asked you to say that, you still do it for us. Sa palagay ko ay malinaw mong alam na wala kang pagkakataong manalo, kaya gusto mong magkagulo. Panipi. Hindi ka pa rin nakikinig, o hindi ka nakikinig. Bahagyang sinulyapan ni Chuyan si Gejin. Ang kanyang Royal Highness Chu ay palaging may masamang ugali. Lalo na ang ganitong uri ng provocative initiative. Kung hindi dahil sa mukha ni Lin Miaoran at Xuan Yuman, maaaring naghiwalay na si Gejin sa sandaling ito. Natigilan sa malamig na liwanag sa mga mata ni Chuyan, biglang naramdaman ni Gejin ang biglaang pagtagos mula sa kanyang bone marrow. Ang mga nakakatawang salita na lumabas sa aking mga labi, bigla na lang hindi na ako naglakas loob na sabihin iyon. Matagal na napamura si Nain, saka gusto kong makinig, ano ang masasabi mo? Ang apprentice na nagpapapractice pa rin ng alchemy, ang pagyayabang ay hindi natatakot sa pagkislap ng kanyang dila. Panipi. Biglang nahulog ang mga mata ng lahat sa katawan ni Zhengbi. Mahigit 10 talampakan ang layo, bahagyang sinulyapan ni Zhengbi ang kalmadong pampabote na tableta ni Yu Hui, at sinabing, basura. Pagkatapos magsalita ay ibinaba niya ang kanyang mga talukap at hindi na pinansin. Nang marinig ang ganoong pagsusuri, biglang nanginginig ang braso ni Afterglow, at isang hindi mahahalatang gulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang ibang mga tao sa pinangyarihan ay nagulat sandali, at pagkatapos ay napuno ng galit. Anong basura? Naiintindihan mo ba? Hindi ko nga alam kung paano gumawa ng alchemy, kaya marami tayong pag-usapan dito. Ang proseso ng alchemy ni Junior Brother Yu, kitang-kita natin, ginawa na rin ang tableta. Halatang walang kabuluhan ang sinasabi mo nang nakabukas ang iyong mga mata. I don't think kailangan kong ikumpara sa kanya at all. Wala talagang naiintindihan ang lalaking ito. Sa tingin ko, nakakasensado lang ang lalaking ito. Lahat ay sumigaw, ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya at galit. Ngunit si Chuyan ay pumikit at hiniling kay Lin Miaoran na ibuhos muli ang kanyang sarili ng isang tasa ng espiritual na tsaa. Hiniling talaga ng lalaking ito si Senior Sister Lin na buhusan siya ng tsaa.
Biglang, ang kapaligiran sa eksena ay parang pagbubuhos ng isang kutsarang kumukulong mantika sa apoy, at malapit na itong kumulo. Sa oras na ito, tumikim si Gejin at humakbang pasulong. Chuyan, masyado mong minamaliit ang tableta ni Junior Brother Yu, tila hindi ka lang masyadong nagsasaliksik sa alchemy, kundi pati na rin ang tiwala sa iyong sarili. Kung ito ang kaso, maaari mong sabihin sa akin kung ano ang mali sa tableta na ginawa ni Junior Brother Yu. Kung hindi mo kami makumbinsi sa mga dahilan. Malamig na sumangot si Gejin at biglang sumigaw, kung gayon isa kang insulto sa aking Xuanyuman. At bilang isang disipulo ng Xuanyu sect, hindi ko dapat hayaan na ikaw, isang mapanirang kontrabida, ay hiyain ang libong taong reputasyon ng aking sekta. Panipi. Nang sabihin niya ito, agad nitong pinukaw ang taginting ng maraming disipulong Xuanyuman sa likuran niya. Ang mga mata ng lahat ay natipon kay Chuyan, sabihin ang dahilan. Sabihin mo ang dahilan. Nang makitang nagdudulot ito ng galit sa publiko, si Chuyan ay may malabong hitsura pa rin. Nang tumawa ang lahat, nginisya niya, ang palokas sa ilalim ng balon. Sa sandaling lumabas ang apat na salitang ito, naikuyom ni Gejin ang kanyang mga kamao sa galit, na gustong labanan siya ng husto. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Gejin na siya ay labis na naiirita sa kabilang partido, na ang hitsura ng kanyang namumungay na bibig at nakatitig na mga mata ay talagang kahawig ng isang toloka, kaya mabilis siyang bumantong hininga at malamig na sinabi, huwag magsalita ng walang kaparerekon, magsalita ng kapaki-pakinabang. Hindi siya pinansin ni Chuyan, bumagsak ang mga mata niya kay Yu Wei, ikaw na mismo ang umamin, o gusto mo bang sabihin ko? Mas biglang nanginig ang katawan sa ilalim ng kasuotang pangilaw. Ang mga meditation rejuvenating pills na inilagay sa palad ng palad ay biglang bumukol. May pakiramdam siya na kung ano ang iniisip ni Chuyan sa kanyang puso sa sandaling ito ay nakita na. Ngunit sa oras na ito, walang pag-urong. Huminga ng malalim at pilit na pinapakalma ang sarili, kinagat ni Yu Wei ang kanyang anit at sinabi, pakiusap din si Kuya Chu para sa payo. Ang mga sulok ng mga labi ni Chuyan ay bumulusok. Gusto ko ang iyong paraan ng pagiging patay nang hindi nakikita ang kabaong na walang luha. Meditation Recovery Pill, ang pula ay ang mas mababang grado, at ang cyan ay ang pinakamataas na grado. Pagkaraan ng ilang sandali, binigkas ni Chuyan ang pangungusap na ito. Nanlambot ang mga tuhod ni Afterglow at halos bumagsak siya sa lupa. Sa sandaling ito ay sinabi, ito ay napatunayan na ang kabilang partido ay isang eksperto. Ito ay ganap na imposible para sa isang monghe na nagsanay ng alchemy mismo na sabihin ang pangungusap na ito. Lalong nag-igting ang mga ngiping nagliliwanag. Nang makita ang malungkot na hitsura ng kawalan ng katiyakan, ang mga disipulong Xuanyuman sa eksena ay biglang naunawaan na ang mga sinabi ni Chuyan ay hindi isang malaking bagay. Tama talaga siya. Nagkatinginan ang lahat bigla. Hindi ko akalain na maiintindihan talaga ng lalaking ito ang alchemy. Nang makitang napigilan ng mga salita ni Chuyan ang Afterglow, at hindi makapagsalita ng matagal, biglang nabalisa si Gejin. Nagawa ko na ang lahat ng table task, paano ako mahuhulog sa gulo dahil sa isang salita ng kabilang partido? Nagmamadaling sinabi ni Gejin, ang pula ay mababa ang grado, at ang cyan ay ang pinakamataas na grado. Sa kasong ito, ang pill ni Junior Brother Yu ay kalahating pula at kalahating cyan, na katamtamang grado din. Huwag kalimutan, si Junior Brother Yu ay nasa unang antas na ngayon ng Condensing Pulse Realm. Ang paggawa ng middle grade na tableta ay kapansin-pansin na. Bago siya matapos magsalita, napagtanto ni Gejin na tumingin si Chuyan sa kanyang mga mata na parabang nakatingin siya sa isang tulala. Ang tingin sa kanyang mga mata ay naging malambot ang buhok ni Gejinsen, ang kanyang puso ay nabalisa, at ang kanyang puso ay nagkasala. Biglang tumahimik ang boses niya, at nairita siya, anong klaseng itsura mo? Mali ba ako? Hindi pa ako tapos magsalita, ano nagmamadali ka? Ngumiti si Chuyan. Tapos sabihin mo sa akin. Mabilis na sabi ni Gejin. Agad na lumubog ang mukha ni Chuyan, at itinigil niya ang bawat salita, kalahating asul at kalahating pula, ito ay basura, iyon ay basura. Ang tunog na ito, tulad ng isang kulog sa isang maaliwalas na kalangitan, ay biglang sumabog sa ibabaw ng Afterglow. Nanlamig siya sa pwesto, at nanlamig ang mga paa niya sa sandaling ito.
Naiintindihan talaga ng lalaking ito si Dan Dao. Gusto kong magpanggap na lokohin siya. Pero nakita niya talaga lahat. Sa sandaling ito, dahil sa kahihiyan at galit, gusto ni Yuglo na makakita ng bitak sa lupa. Ikaw, anong sabi mo? Natigilan din si Gejin, nauuto. Sinabi ko ang tabletang ito, ngunit mukhang medyo. Sa katunayan, ito ay walang epekto. Ang pinakamalaking epekto ay ang linlangan ang mga taong walang alam tungkol sa alchemy. Panipi. Tumingin si Chuyan kay Gejin, gusto mo bang ulitin ko ulit? Ang mga disipulong Xuanyuman sa paligid ay natulala. Namutla at namula ang mukha ni Gejin ni Chuyan. Ito, paano ito, paano ito? Nahihirapang lumingon si Gejin, tumingin kay Yue, Junior Brother Yu, ikaw, mabilis mo siyang pinabulaanan at sinabing mali siya. Yung pil mo, wala naman talagang problema diba? Tama, panipi. Hindi sumagot si Afterglow, bagkus ay nanatiling nakayuko. Habang tumatagal, mas magiging malamig ang puso ni Gejin. Sa sandaling ito, naramdaman niyang pinaglaruan siya ng kapwa niya Chuyan. Matagal na siguro itong napansin ng kabilang partido, pero huwag mo lang sabihin. Naghintay siya hanggang sa mabigkas niya ang argumento ng middle grade pill bago bigkasan ang pangungusap na ito. Upang ipahiya ang iyong sarili sa buong view. Ang bastos na ito. Ang matinding galit ay naging dahilan ng pag-akyat ng buong katawan ni Gejin sa kanyang utak, at bigla na lang tumalon ang kanyang mga temples. Lumingon siya at mabangis na tinitigan si Chuyan, at sumigaw, paano kung tama ka? Dahil mahusay kang magsalita, maaari kang gumawa ng meditation recovery pill at ipakita ito sa amin. Huwag mo lang pag-usapan kapag nangyari iyon, ngunit hindi ka talaga. Oo, magsasanay ka ng alchemy on the spot. Pinipino na ang lahat ng sinabi mo ay ang pinakamataas na grade science pill. Panipi. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Zhengbi na tumingin kay Chuyan. May hawak na pill furnace si Chuyan, alam niya iyon. Ang Naden furnace ay nagmula pa rin sa Chinkyu sect kung saan siya naroroon. Ngunit alam din ni Zhengbi na hindi pa nakagawa ng tableta si Chuyan. Nasa theoretical stage pa siya gaya ng sinabi ni Gejin. Ang alchemy ay hindi maaaring mastered sa isang gabi. Kabilang dito ang kontrol ng oras, ang kontrol ng pill fire, at ang paghawak ng espiritual na enerhiya. Bukod dito, marami pang ibang detalye. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa lahat ng mga detalye, ang high-grade na tableta ay maaaring matagumpay na mapino. Upang maunawaan ang mga detalyeng ito, kailangan ng maraming pagsasanay. Sa totoo lang, sa opinyon ni Zhengbi, ang isang monghe na kayang pinuhin ang isang pill form, tulad ni Yue na may mabigat na palso ay napakatalino na. Alam mo, hindi ko alam kung gaano karaming mga monghe, sa antas na ito, ang tanging bagay na maaaring pinuhin ay slag. Kahit na ang hugis ng tableta ay hindi mapino. Sa sandaling ito, gusto ni Gejin si Chuyan na gumawa ng alchemy on the spot, at gusto niyang gumawa ng parehong uri ng pill na mas mahusay kaysa kay Yue. Hindi napigilan ni Zhengbi ang pagpawisan para kay Chuyan. Bilang resulta, kalmado pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Chuyan. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa paglubog ng araw, at mahinang nagsabi, paano ka makumbinsi sa pamamagitan ng pagpino ng parehong tableta? Kung gayon ano ang gusto mo? Kumunot ang noo ni Gejin. Kumuha si Chuyan ng pilak na karayom at sinabi kay Yue, itaas ang iyong kamay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Chuyan, ngunit umaasa pa rin si Yue kay Yan, hawak ang basurang tableta at ipinadala ito kay Chuyan. Sinulyapan ni Chuyan ang meditation recovery pill, pinisil ang pilak na karayom sa kanyang kamay, at mabilis na sinaksak ang ibabaw ng tableta ng ilang beses. Nang makita ito ni Gejin, hindi niya maiwasang mapatawa. In short, kahit anong gawin ni Chuyan, gusto lang niyang kutsain. Nagbibigay ka ba ng medicinal acupuncture? O, sa tingin mo ba ay tao ang panggamot na gamot, at maaari kang mag-acupuncture ng mga acupuncture point? Bago natapos ang mga salita, may malamig na boses sa eksena. Si Gejin mismo ang bamuka ng kanyang bibig, nanlaki ang kanyang mga mata, at hindi siya makagawa ng ingay. Tungkol naman sa Afterglow na nakatayo sa harap ni Chuyan, ang kanyang mga mata ay tumitig sa sandaling ito.
Maging ang mga mata ni Zhengbi ay kumislap sa gulat. Ang tableta na tinusok ni Chuyan ang pilak na karayom ng ilang beses, sa sandaling ito, ang pula sa ibabaw ay dahan-daang kumupas, at ang cyan sa ibaba ay dahan-daang tumaas. Sa ilang sandali, ang orihinal na waist peel ay biglang naging top-grade meditation rejuvenating peel sa cyan. Halos sa parehong sandali, ang isang bilog ng aura na nakikita ng mata ay naging isang patuloy na kumakalat na bilog, na kumakalat palayo sa ibabaw ng tableta. Ang lahat sa eksena ay tinangay ng aura, at lahat sila ay naramdaman na ang aura sa katawan ay napukaw at lumundag ng baliw. Ang eksena ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Ang mga disipulong Xuanyuman na ito ay nakakita pa lamang ng halos mahimalang mga eksena. Napatulala sila, at naririnig pa nila ang sarili nilang tibok ng puso sa sandaling ito. Sa kanila, si Gejin at Yu Wei ang pinakamagaling. Ang dalawang nakabukang bibig, makikita mo pa ang maliit na dila sa mata ng lalamunan. Ito, paano nangyari ito? Nanginginig si Gejin, na parang isang tupa ang nasisure. May alam ang afterglow tungkol sa alchemy. Kaya mas malinaw niyang naramdaman ang pagbabago ng tabletang ito kaysa sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang isang elixir na napino ay agad na itinaas sa pinakamataas na grado sa ilalim ng kahangahangang mga kamay ni Chuyan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang afterglow ay hindi pa nakakita ng ganoong pamamaraan sa nakaraan, pabayaan ang narinig nito. Ito, totoo ba ito? Lumapit si Yu Hui sa tableta at tiningnan ng maigi. Sa oras na ito, hindi man lang siya naglakas loob na gumalaw gamit ang kanyang mga daliri. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakumpirma niyang hindi nilinlang ng kanyang mga mata ang kanyang sarili. Ginawa talaga ni Chuyan. Gusto rin ni Zhengbi na mag-scheme at makita kung ano ang nangyayari. Bilang elder ng Qingqiu sect, kahit na hindi pa siya nakakita ng ganoong paraan, narinig niya ito. Ito ay isang paraan na matagal nang nawala daan-daang taon na ang nakalilipas. Sa sandaling ito, nag-react din siya. Ang pamamaraang ito ay dapat na natutunan ni Chuyan mula sa Danfang na isinulat ni Kung Long. Talagang lost technique. Ang recipe ng tableta na iyon ay simpleng kayamanan sa puso ng bawat alchemist. Pulong ni Zhengbi. Kasabay nito, hinangaan niya si Chuyan sa kanyang puso. Bagamat hindi niya alam kung paano gumawa ng alchemy, ang paggamit ng iba pang mga pamamaraan ay maaari pa ring makapagsalita sa kabilang partido. Ang pamamaraang ito ay mas nakakumbinsi kaysa sa pagpino ng parehong tableta bilang kalaban. Paano ito, nasiyahan ka ba? Sa sandaling ito, ang boses ni Chuyan ay nagmula sa tainga ni Yu Wei. Nakatitig pa rin ang afterglow sa tableta, hindi kumukurap ang mga mata sa sandaling iyon. Siya ay nasa estado ng pagkawala sa sandaling ito. Nang marinig ang sinabi ni Chuyan, tumanggaw siya ng hindi sinasadya, kumbinsido ako. Gumalaw ang lalamunan ni Gejin sa gilid. May gusto siyang sabihin. Ngunit sa oras na ito, natuklasan niya na sa harap ng malabakal na katotohanan, gaano man niya ito ipagtanggol, mapatla siya at mahina. Ang pagbaril ni Chuyan ay parang isang bundok na nabasag, na nagiging sanhi ng pagkadesperado ng mga tao. Nawala ko. Ito ay isang kakila-kilabot na pagkawala. Maaaring walang kahit isang pagtutol. Ang iba pang mga disipulo ng Xuanyuman ay tumingin din kay Chuyan na may komplikadong mga ekspresyon sa sandaling ito. Naramdaman ng lahat ang pag-init at pananakit ng kanilang mga pisngi nang maisip nila ang mga nakaraang hiyawan. Mabuti yan. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Chuyan, at sabay na iniunat ang kanyang kamay, kinuha ang tableta sa kanyang kamay, at agad itong pinisil sa pulbos. Anong ginagawa mo? Agad na tumalon ang afterglow, nanlilisik ang tingin sa kanya. Ang gamot ko, ano ang gusto ko, ikaw ang bahala. Tumingin sa gilid si Chuyan. Gusto pa rin mangyari ng afterglow. Malungkot na tumingin sa kanya si Chuyan, gusto mo bang mamatay kung hindi mo iginagalang ang superior? Biglang nanlamig ang mga kamay at paa ni Afterglow, nanlaki ang kanyang mga mata, at hindi siya makapagsalita. Chuyan, ikaw. Nagsalita si Gejingang ng 3 salita, at si Chuyan ay tumingin na sa kanya na may pag-aalinlangan, tapos na ang pagsubok, at pagkatapos ay oras na para kalkulahin ang account sa pagitan natin. Ano ang account sa pagitan natin at? Si Gejin ay halatang mahigpit, sinasabi ko sa iyo. Ito si Xuanyuman, hindi mo ito turn. Hulihin mo sila.
Hindi na siya hinintay ni Chuyan na matapos, kaya bahagya siyang nagsalita. Ha! Biglang lumipad palabas si Zheng Bi at hinawakan si Ge Jin. Isang matinding liwanag ang bumungad sa mga mata ni Ge Jin. Napakatapang ko, nangangahas akong maging mapangahas sa Xuanyu Gate, ipapakita ko sa iyo. Boom! Sa pagkakataong ito ay hindi pa rin natapos ang mga salita, at sinampal siya ni Zheng Bi sa lupa, na nagtaas ng maraming alikabok. Walang ibang tao sa eksena ang makapag-react. Sina Ge Jin at Yu Wei ay dinala ni Zheng Bi sa palasyo. Chuyan at agad silang bumalik. Saglit, ang mga disipulong Xuanyuman na ito ay sunod-sunod na bumalik sa kanilang katinoan, nagkatinginan, at biglang sumugod patungo sa palasyo. Bitawan. Chuyan, napakatapang mo, naglakas loob kang arestuhin ang mga tao sa Xuanyu Gate. Bilasan mo na ang mga tao, kung hindi magiging bastos tayo. Ang mga mang-insulto sa akin Xuanyu sect ay mapaparusahan kahit na sila ay nasa malayo. Biglang naghiyawan ang lahat, ngunit nakakalungkot na ang pagbuo ng palasyo ay na-activate na nang bumalik si Chuyan at ang iba pa. Sa sandaling ito, pabayaan ang mga taong ito ay hindi maaaring sumugod ng mag-isa. Kahit isang salita ng kanilang boses ay hindi makakarating sa palasyo. Sa oras na ito, walang nakapansin, o marahil ay nag-isip tungkol dito. Sa isang bundok na napakalayo sa palasyong ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatingin sa direksyong ito ng may labis na interes. At ang isang lalaki at isang babae na nakatayo sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanunood ng pagbabago sa ekspresyon ng medyo may edad na lalaki na may pagdududa. Kuya Head, anong tinitingin-tingin mo? Tanong ng babae. Kung nandoon si Lin Miaoran sa oras na ito, tiyak na tatawagan niyang guro ang babaeng ito. Siya ang guro ni Lin Miaoran, isa sa mga elder ng Xuanyuman, Master Huoxia Lulei. At ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinawag niyang senior brother, ay nakakagulat na ang Xuanyuman na kasalukuyang namumuno. Nakangiting lumingon, at sinabing, ang disipulong iyon na nagngangalang Chuyan, narinig ko na plano kong pumasok sa aking Xuanyu Gate. Nang marinig ang tanong na ito, nagkatinginan si Lulei at ang isa pang lalaking cultivator, biglang nagpakita ng walang magawang tingin. Sa katunayan, ang bagay na ito ay kumalat na noong sinira ni Chuyan ang record ng Grand Ceremony of Recruiting the Disciples of 10,000s of Disciple. Ang pambihirang pagganap ni Chuyan sa panahon ng halalan ng National Church kalaunan ay nagpahiya kay Xuanyuman. Dahil ang isang napakahusay na disipulo ay dating may isang paa, nalampasan na niya ang threshold ng Xuanyu Gate. Ngunit muli siyang itinulak palabas ni Xuanyuman. Pagkatapos ay nagkaroon ng eksena kung saan ang nasirang gusali ng bituin ay gumawa ng kasaysayan at nahalal na relihiyon ng estado. Sa oras na iyon, hindi malinaw kung ano ang partikular na sitwasyon. Maya-maya, sabi ng lalaking si Shu. Hindi ko intensyon na ituloy ito. Ikanaway niya ang kanyang kamay, kahit na siya ay managot ngayon, si Chuyan ay hindi maaaring maging disipulo ng aking Xuanyu sect. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto ako sa pagmamaneho at ngumiti ng malalim, pero maganda naman talaga ang sitwasyon ngayon, di ba, Sister Lu? Bagay ang intensyon na magkahawak kamay, agad na naintindihan ni Lulei at ng lalaking iyon na si Shu. Tinutukoy niya si Lin Miaoran. Hanggat si Lin Miaoran ay isang disipulo ng Xuanyuman, kung gayon mayroong hindi nakikitang ugnayan sa pagitan ni Chuyan at Xuanyuman. May ganoong talent, hindi ko talaga inaasahan. Ngumiti siya at umiling, huwag kayong pumunta, tingnan ko kung ano ang susunod na mangyayari. Si Lulei at ang lalaking Shu ay nalito, at ibinaling ang kanilang mga ulo upang tumingin sa palasyo kung saan naroon si Lin Miaoran. Kasabay nito, sa likod ng saradong tarangkahan ng palasyo, sina Ge Jin at Yu Wei ay matinding inihagis sa lupa ni Zheng Bi. Sa pagkakataong ito, silang dalawa ay nahulog sa kadiliman, ang kanilang mga buto ay tila nalaglag, at ang sakit ay halos hindi mawala sa lugar. Ang galit ni Ge Jin ay 10 beses na mas malakas kaysa kay Yu Wei. Isa siyang monghe sa Earth Element Realm. Walang katapusang umiikot ang aura sa katawan. Ngunit ang pagbagsak na iyon ngayon lang ay halos manginig ang aura sa kanyang katawan. Kung hindi ito masyadong masakit sa bone marrow. Sino ba yang babaeng yan, halatang kamukha ko, paano pa kaya ang kapangyarihan niya sa akin? Huminga at bumawi, itinaas ni Ge Jin ang kanyang ulo at tumingin kay Chuyan,
at matalim na sinabi, Chuyan, napakatapang mo, naglakas loob kang arestuhin ang mga tao sa sirang gusali ng bituin. Kung ganun, siya lang ang nakakaalam kung gaano siya katikot sa mga sandaling ito. Hindi man lang siya nilingan ni Chuyan, itinuro ang liwanag ng araw, at nag-utos, dalhin mo siya sa susunod na silid, huwag hayaan siyang makakita o marinig. Nang makita ang pag-iwas na parang isang maliit na manok, ang mukha ni Gejin ay namutla, at ang kanyang mga gilagid ay patuloy na nanginginig. Chuyan, hinain mo na ang puso ng oso at leopardo, ikaw. Nang makitang paulit-ulit nanginisyon si Chuyan, lalo pang nanginig si Gejin, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng kakayahan, ang kanyang mga tingin ay nawala, at sa wakas ay tumingin siya kay Lin Miaoran. Ate Lin, iligtas mo ako. Niyakap ni Lin Miaoran ang kanyang mga braso at malamig na ngumuso. Ang nangyari ngayon, hanggat nakikita ito ng sinumang hindi bulag, ay nakatutok kay Chuyan. At halatang taliba pa itong si Gejin. Kahit na sila ay mula sa parehong paaralan, ang ugali ni Gejin ngayon ay hindi rin siya inilagay sa mga mata ni Lin Miaoran. Sa kasong ito, hindi sila madaling mapapatawad ni Gejin o ng mga tao sa likod ni Gejin. Sa oras na ito, bumalik na rin si Zhengbi mula sa katabing silid. Itinuro ni Chuyan si Gejin at tinanong siya, mayroon bang anumang tableta na maaaring hindi makapagsalita ang taong ito sa loob ng ilang araw, at hindi siya makagalaw? Well, to be precise, hindi ka lang makapagsalita o makagalaw, at hindi mo maiikot ang iyong mga mata. Panipi. Siya, Chuyan, nakakalason ka. Nagulat si Gejin. Niyakap ni Zhengbi ang kanyang mga braso at sinabing, kung gayon ang problema, patayin mo na lang siya. Gejin, may mga luha sa kanyang mga mata sa sandaling ito. Ang mga taong ito ay kakilakilabot. Alam ko iyon, at tiyak na hindi ko gagawin ang kapas-palad na bagay ngayon. Ang pagpatay sa kanya ay magiging masyadong mura para sa kanya. Hinawakan ni Chuyan ang kanyang baba, at tiningnan si Gejin ng masamang mata. Sa sandaling ito, pataas-baba ang puso ni Gejin, at hindi niya alam kung dapat niyang pasalamatan si Chuyan sa hindi pagpatay o patuloy na pagbabanta at pagsumpa sa kanya. Hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Medyo mahirap ito. Nagmuni-muni sandali si Zhengbi, at sinabing, ngunit mayroon akong tableta para pigilan ang pagdaloy ng espiritual na enerhiya at enerhiya ng dugo sa kanyang katawan. Kung itutuloy mo ito, hindi bababa sa 2 araw, kung siya ay nasugatan, hindi siya makakabawi. Well, oo, madali lang siyang pigilan magsalita ng 7 araw, pipihin mo lang siya. Anyway, nasa Earth Realm siya. Kapag ang aura sa katawan ay tumatakbo ng maayos, ang pipi ay magiging mas mahusay sa kanyang sarili. Panipi. Ano ang gusto mong gawin? Napatalon si Gejin sa gulat. Mga baliw ang mga taong ito. Maglakas loob kayo. Mariin niyang sigaw. Hindi kita pinatay ngayon, dapat ay umuusok na ang libingan ng iyong pamilya. Malamig na sabi ni Chuyan. Saglit na natigilan si Gejin, bago pa siya makapag-react ay may biglang lumitaw na bulaklak sa harapan niya. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng 2 click, at ang magkabilang braso niya ay nabali ng maayos ni Chuyan. Ang sakit ay dumating sa isang iglap, si Gejin ay nanginag, ang kanyang mga mata, ang kanyang bibig, at siya ay malapit ng magluksa. Bilang resulta, kinurot ni Chuyan ang kanyang guya gamit ang 2 kamay, pinisil muli ang kanyang guya. Biglang napalitan ng isang masakit na hikbi ang malungkot na panaghoy. Biglang bumagsak ang katawan ni Gejin sa lupa. Pinisil ni Chuyan ang kanyang baba nang hindi hinintay na bumagsak siya sa lupa. Biglang bumuka ang bibig ni Gejin. Pinitik ni Zhengbi ang kanyang daliri. Biglang lumipad sa bibig ni Gejin ang 2 table tas, isang berde at isang puti. Matutunaw ang tableta sa bibig. Tumitig na parang itlog ang mga mata ni Gejin, at ang kanyang mga pupil ay lumiit ng husto. Sa mga sandaling ito, naayos na ang kanyang katawan. Halos sa sandaling ang tableta ay pumasok sa kanyang lalamunan, naramdaman niya na ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay agad na nawala ng hindi nakikita. Walang laman ang 36 na meridian. Parang walang aura sa kanya. Nagulat at nagalit ito kay Gejin. Ibinuka niya ang kanyang bibig, sinusubukang magbanta at umungol.
Pero parang nabara ang kanyang lalamunan, kahit namumula ang kanyang pisngi at sumabog ang mga asul na ugat sa kanyang noo, hindi pa rin siya nakakagawa ng ingay. Ano ang nangyayari? Ang epekto ng pil na yan. Ano bang gusto ng lalaking ito? Napakalakas ng loob na harapin ang mga disipulong Xuanyuman, ano ba talaga ang gustong gawin ng lalaking ito? Panipi. Kinapos ng hininga si Gejin, at ang kanyang puso ay labis na nababalisa. Ang matinding sakit ay naging dahilan ng pagkulot ng kanyang katawan sa mga sandaling ito. Nawala ang aura, tila naging mas malinaw ang sakit. Naramdaman ni Gejin na malapit ng makagat at mamaga ang kanyang gilagid. Sa sandaling ito, ang kanyang bibig ay puno ng matamis na dugo. Sige. Pinalakpak ni Chuyan ang kanyang mga kamay, itapon mo siya. Kuwit-kuwit. Ang pagbuo ng palasyo ay hamarang sa lahat ng mga disipulo ni Xuanyuman na dumagsa sa labas. Sa mga teritoryo ng sekta, lantaran nilang ginawa ang krimen. Malinaw na hindi nito binibigyang pansin ang Xuanyuman. Ang gayong mapagmataas at dominanteng pag-uugali ay agad na nag-alab ng galit sa mga puso ng mga disipulong Xuanyuman sa pinangyarihan. Sa sandaling ito, hindi pinansin ng lahat kung sino ang may-ari ng palasyo, at hinaranggan ang tarangkahan ng palasyo. May magtatanong pa sa diakono ng sekta na panatilihin ang aksiyam. Kung ang mamamatay tao na ito ay hindi maparusahan ngayon, ano ang dignidad ng aking Xuanyu Gate? Kasabay ng dagandong ng mga tao at ang kapaligiran ay parang bulkang sesabog na, biglang bumukas ang tarangkahan ng palasyo. Sa isang sigaw, isang figure ang lumipad mula sa loob at nahulog sa harap ng lahat. Agad na isinara ang pinto. Ang lahat ay tumingin ng malapitan, at si Gejin ang itinapon sa labas, na kanina pa nahuli dito. Ngunit sa sandaling ito, ang mga tampok ng mukha ni Gejin ay baluktot, lumalabas na labis na masakit, ang kanyang bibig ay nakabuka, at siya ay gumagawa ng isang tahimik na akusasyon. Ang kanyang mga kamay at paa ay halatang bali ng buhay, at siya ay nabaluktot sa isang kakaibang anggulo sa sandaling ito. Nang makita ang kaunos-lunos na sitwasyon ni Gejin, agad-agad, ang galit ng lahat ay napataas sa sukdulan. Agad na pumikit ang lahat at nagalit. Maging matapang at mahigpit, lumabas at mamatay. Saktan mo ako mula sa Xuanyu clan, ngayon ay tiyak na putulin ka ng 1,000 beses. Huwag mo siyang pakakawalan. Ang mga matatanda, mangyaring kumilos at patayin ang taong ito. Ang pamamaraan ay malupit, at ito ay simpleng paglilinang ng pag-aari. Kung hindi ito aalisin ngayon, ito ay magiging isang malaking sakuna sa hinaharap. Ngunit ilang beses na lang sumigaw ang mga tao, at muling bumukas ang tarangkahan ng palasyo. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Afterglow ay lumabas dito ng walang laman. Nang makita niya ang nakamamatay na tingin ng lahat sa labas, nagulat siya. Hoy! Nang nagtataka si Afterglow kung ano ang nangyari, may boses na tumatawag sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya, bigla niyang nakita ang isang bag ng tela na nabasag sa kanyang mga braso. Nahuli ako at hindi nagmadali. Ang bag ng tela ay biglang nahulog sa lupa, at isang tumpok ng asul na mga espiritong bato ang tumunog mula sa loob. Tingnan ang numero, natatakot ako na ito ay 30 o 40 yuan. Sa siwang ng pinto, malamig na tumingin sa kanya si Zhengbi at sinabi, kung ano ang dapat sabihin at hindi dapat sabihin, alam mo ang iyong sarili, kunin ang Spirit Stone at Gamulong. Pagkatapos magsalita, sumara ang pintuan ng palasyo. Lalong naguluhan si Afterglow, ano ito? Ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman niyang nakatutok sa kanyang likuran ang mga nakapatay na mata. Napatindig ang balahibo ng buong katawan ni Yuglo nang maramdaman ang mga karayom sa likod. Nahihirapan siyang lumingon at nakita ang malaking grupo ng mga disipulong Xuanyuman sa likuran niya, na nakatingin sa kanya ng halos nakapatay na mga mata sa sandaling ito. Lahat, mga kapatid, anong nangyayari sa inyo? Nauutol na sabi ni Yue. 2 tao ang nahuli ng magkasama. Naputol si Gejin, hindi makapagsalita, at umiiyak ng desperado. Ang iyong Afterglow ay hindi nasaktan, at nakakuha ka ng isang malaking bag ng mga Spirit Stone. Ang mga apprentice sa iyong distrito ay makakatanggap lamang ng isang espiritual na bato sa loob ng 1 buwan. Hindi halata kung ano ang nangyari sa panahong ito. Sa dami ng tao, hindi ko alam kung sino ang sumigaw ng "Kill him." Biglang, ang mga disipulong nasisilaw sa galit, sabay-sabay na umungal,
niyakap sila, at agad na nilunod ang kinang. Sa oras na ito, walang nakapansin na ang lalaki na sumigaw ay talagang isang maliit na puting baboy na nagtatago sa likod ng karamihan. Sa sandaling ito, natapos niya ang kanyang gawain, at sa isang makisig na hiyaw, siya ay nakalusot pabalik sa palasyo. Sa bundok sa di kalayuan, si Huaxia Master Lulay at ang lalaking cultivator sa tabi nilang lahat ay nagpakita ng pagtataka sa mga sandaling ito, na pinapanood ang eksenang nasa harapan nila. Isang grupo ng mga disipulong Xuanyuman ang tinutugtog at pinalakpakan ni Chu Yan. Kung magpapatuloy ito, ang alagad na nagngangalang Gejin ay natatakot na siya ay magalit sa kamatayan. At ang alagad na nagngangalang Yue, kahit na hindi siya bugbugin hanggang mamatay ng galit na mga tao, natatakot siyang mawala ang halos buong buhay niya. Napatingin ang dalawang lalaki sa magkahawak na kamay, umaasang mapipigilan sila ng magkahawak na kamay. Ngunit sa huli, nakita nila na sa sandaling hinawakan nila ang palad at hinawakan ang kanilang baba, may ekspresyon sa kanilang mga mukha ng pagpapahalaga. Malakas, may talento, at bihasa sa mga pamamaraan ni Yin Ren. Sayang at hindi nakapasok ang batang ito sa pintuan ko. Ang taong huwamuyan ay mas mura sa wala. Panipi. Si Lulay at ang lalaking repairman sa tabi niya. Umiling siya at bumantong hininga ng ilang beses, at iwinagayway ang kanyang kamay, go and stop them. Kung magpapatuloy ito, ang alagad na iyon ay bubugbugin hanggang mamatay ng buhay. Ang lalaking si Shu sa tabi ni Lulay ay nag-alinlangan sandali at nagtanong, "Namumuno, gusto mo bang linawin ang bagay na ito?" Napailing ang palad, "Hindi ka matatawag na henyo kung walang henyo na lumaki. Dahil sa kaunting talento, kampante ako, tapos hindi ko makita ang posisyon ko at magamit ng iba. Ito ang parusang nararapat sa kanya. Kahit na linawin, kailangan pa rin niyang gawin ito sa kanyang sarili." Panipi. "Well, naiintindihan ko." Tumango ang lalaki, saka tumalikod at umalis. Pagkaraan ng ilang oras, unti-unting bumalik sa kalmado ang labas ng palasyo. Tumakbo si Furo upang tingnan, at pagkatapos ay tumakbo pabalik at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, "Ang pamamaraan ni Chuyan ay talagang mahusay, hayaan silang kagatin ng aso." Nakikinig sa iyong tono, tila hindi ka disipulo ng Xuanyu sect. Wala talagang sense of sect honor, sabi ni Chu Yan. Dahil alam niyang tinutokso ng kabilang partido ang kanyang sarili, ngumuso si Furo at sinabi sa kanyang baywang, "Sino ang hahayaang manggahas silang kalkulahin ang ginang? Araw-araw akong pumuslit dito. Gusto ko sana silang turuan ng leksyon, ngunit tumanggi ang ginang. Pagkatapos ng araw na ito, nakita ko kung sino ang nang-ahas na dumating." Panipi. "May pumupunta ba dito araw-araw?" Napatingin si Chuyan kay Lin Miaoran nang may pagtataka. Lahat ng ito ay nakakainip na mga tao. Walang pakialam si Lin Miaoran. Ang ganda-ganda ng binibini natin, syempre, marami ang nag-iisip tungkol dito." Speaking of her own lady's beauty, inangat ni Furo ang kanyang dibdib na may pagmamalaki. Namula si Lin Miaoran at sinabi kay Chuyan, "Kung may darating muli sa hinaharap, itataboy ko lang sila." Pero wala na sigurong maglalakas loob na bumalik. Panipi. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Chuyan, "Hindi ko talaga alam kung paano ka nagkaroon ng masamang ideya ngayon. Ngayon, maliban kung maghintay ka hanggang sa matapos ang lason sa katawan ni Gejin, maaari mong linawin ang dahilan nito. Kung hindi, malamang na puno ng mga bibig ang afterglow, at mahirap sabihin. Kaya hindi ko ganap na inalis ang Gejin na iyon." Umiling si Chuyan at sinabing, "Kung tutuusin, nasa lugar ito ng iyong Xuanyu Gate. Sobra, hindi convenient para sa iyo." Bahagyang napaawang ang bibig ni Lin Miaoran, "Sino ang nagtanong sa kanila na guluhin ka? Dapat suportahan ng mga sekta ang isa't isa, pero hindi ibig sabihin na may gustong yin tayo, iniisip ko pa rin sila." Ang nangyari ngayon ay maaari lamang ituring na isang yugto ng pagdating ni Chuyan sa Xuanyu Gate. Pero hindi ko alam kung effective. Sa loob ng mahigit 10 araw, walang dumating para pukawin si Chuyan. Tungkol naman sa asol na jade na nakipag-conflict kay Chuyan noon, sa pagkakataong ito ay hindi ko man lang nakita. Samantala, pinuntahan din ni Chuyan si Lulay. Si Lulay ay guro ni Lin Miaoran, kaibigan ni Qin Shishi, at si Chuyan ay nababalisa noong sila ay nasa Imperial City ng Yunaojang.
Sa mga matatanda, nirerespeto pa rin sila ni Chuyan. Higit pa rito, sa hinaharap, ikakasal ako kay Lin Miaoran at bubuo ng isang Daoist couple kasama si Lin Miaoran. Talagang imposible para sa kanyang guru na maiwasan ang antas na ito. Be aware, dahil may iba pang dahilan si Xian Fan. Ang ugnayan ng guro mag-aaral sa pagitan ng mga monghe ay kadalasang mas malapit kaysa sa pagitan ng mga magulang at kapatid. Ngunit kung ang iyong mga magulang at kapatid ay mga monghe din, ibang usapan iyon. Kaya sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Xuanyu Gate, kung hindi ko siya pupuntahan, ito ay talagang hindi makatwiran. Sa pakikipag-usap kay Lu Lei, nagpahiwatig ang kabilang partido kay Chuyan tungkol kay Gejin at Yue. Pagkatapos noon, hindi na ito itinuloy ni Chuyan. Gayunpaman, ang pagtanggi ni Chuyan na ituloy ito ay hindi nangangahulugan na ang bagay na ito ay nakalimutan na. Nang maglaon, may mga alingaw na ilang elite na disipulo sa Xuanyu Gate ang pinarusahan mula sa pamunuan para sa ilang espesyal na dahilan. Kung tungkol sa mga dahilan at mga parusa, hindi malinaw sa mga tagalabas. Si Chuyan ay nanatili sa Xuanyu ng halos isang buwan. Sa buwang ito, para kay Chuyan, maaaring ang pinakakaaya-aya at nakaka-relax na buwan mula nang tumuntong siya sa kalsada ng engkanto. Bilang pagbibilang ng mga araw, dapat ding umalis si Chuyan sa Baoxiang Xiangguo. Bagamat hindi sinabi ni Chuyan kay Lin Miaoran ang eksaktong petsa, si Miss Lin ay tila may pinaghuhugutan. Nitong mga nakaraang araw, halos hindi na niya hinayaang lumabas si Chuyan sa kwartong pagmamay-ari niya. Noong ika-1 ng Nobyembre ng taong iyon, sumakay si Chuyan sa spirit boat, kasama ang gwapong sina Xiao Tangtang at Zheng Bi, na handang umalis. Pinaalis ni Lin Miaoran at Furo ang isa't isa. Mahaba ang daan ng diwata, at marami pang araw na magkakasama sa hinaharap. Kaya noong naghiwalay kami, walang sentimental na atmosphere. Gayunpaman, sa panahong ito, mayroon pa ring banayad na eksena. Kung ito ay isang ordinaryong tao, sa panahon ngayon kadalasan ang mga babae ang magiliw na nagsasabi sa mga lalaki, hihintayin kita. Ngunit pagdating kina Chuyan at Lin Miaoran, sila ay naging His Royal Highness Chu na nagsasabi nito. Ngunit kung iisipin, ito ay normal. Ang ibig sabihin ni Chuyan ay umaasa siyang makakalusot si Lin Miaoran sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan lamang, maaari tayong magkita sa Baoxiang Xiangguo sa lalong madaling panahon sa hinaharap. Habang naliligo ang araw sa madaling araw, sa labas ng tarangkahan ng Xuanyuman, tumataas ang bangkang espiritu. Ang bangkang espiritu ay naanod palayo, at sa wakas ay nawala sa matinding bughaw na kalangitan. Nagliwanag ang mga mata ni Lin Miaoran, tumalikod at naglakad pabalik. Medyo namumula ang eye sockets ni Furo, at dali-dali siyang sumunod. Bagamat palagi niyang tinatawag si Chuyan na isang malaking idiot, sa katunayan, si Furo ay nagmamalasakit pa rin kay Chuyan. Marahil dahil sa relasyon nina Aiwo at Wu. Sa madaling salita, si Chuyan ay may maliit na kapatid na anino sa puso ni Furo. Sa oras na ito, umalis si Chuyan, at alam niyang hindi niya makikita ang isa't isa ng mahabang panahon sa hinaharap, at medyo nag-aatubili na masanay kay Furo, na naging abala noong nakaraang buwan. Miss, hindi ka ba malungkot? Matapos maabutin si Lin Miao, nagtanong si Furo. Mayroong mga ilang. Tumingin si Lin Miaoran sa mga mata ni Furo Honghong, huminto, ngumiti at hinawakan ang ulo ng isa. Bagamat lumaki ang edad nitong mga nakaraang taon, ang pagiging bata sa kanyang mukha ay kupas na rin ng husto, ngunit hindi nagbago lalo na ang tangkad ni Furo. Sa sandaling ito, iniunat ni Lin Miaoran ang kanyang kamay, at madali pa ring nahahawakan ang ulo ng isa. Ngunit walang silbi ang maging malungkot. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi muli ni Lin Miaoran, sinabi sa akin ni Chuyan na hindi na kailangang pakainin ito at mag-aksaya ng damdamin pagkatapos ng nangyari. Ang kailangan kong gawin ngayon ay kung paano siya maabutan. Panipi. Paano mo hinahabol? Tanong ni Furo. Dahil sa biglang pagbabago ng mood, marahas na nag-iiba ang dibdib niya. Tumingin si Lin Miaoran sa labis na dibdib ng isa, pagkatapos ay tumingin sa kanyang sarili, medyo walang magawa. Sabay silang lumaki, bakit ang laki ni Xiao Furo? Miss. Hindi alam ni Furo kung ano ang iniisip ni Lin Miaoran sa sandaling iyon,
at nakipagkamay siya sa isa, ano ang gagawin natin para makitang muli si Big Stupid Auntie? Ipinilig ang kanyang ulo, itinapon ang mga kakaibang iniisip sa kanyang isipan, nag-isip sandali si Lin Miaoran at sinabing, ang unang paraan ay ang maghintay sa pagbabalik ni Chuyan. Bumalik. Tinilat ni Furo ang kanyang mga mata. Oo. Tumango si Lin Miaoran, sa pagkakataong ito ay nakinig ako sa sinabi ni Chuyan, ang sekta ng Baoxiang Shangguo ay maaaring hindi ganoon kadaling makapasok. Kung nabigo ka, makakabalik ka lang. Ngunit sa tingin ko, ang ganoong bagay ay halos imposibleng mangyari kay Chuyan. Gayun din, gusto ni Chuyan na bumalik. Kung tutuusin, ang pagpunta sa sekta upang magsanay sa paglilinang ay hindi mapupunta sa bilangguan, kaya paanong posible na panatilihin ang mga monghe doon sa lahat ng oras? Kung nawala mo ang iyong kalayaan para sa paglilinang, kung gayon ano ang silbi ng paglinang ng mga immortal? Well, ito ang lahat ng susunod na hakbang. Panipi. Tila naiintindihan ni Furo ngunit hindi naiintindihan. Sa sandaling ito, narinig kong sinabi ng aking ginang na ito ang susunod na patakaran. Mabilis niyang tinanong, kung gayon, ano ang pinakamahusay na patakaran? Ang pinakamagandang paraan, ngumiti si Lin Miaoran at humakbang muli. Nagmamadaling sumunod si Furo, itinaas ang kanyang mga tenga, at nag-concentrate. Iyon ay upang mapabuti ang lakas at kaharian ng isang tao sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay pumunta sa Baoxiang upang pumunta sa bansa upang makita si Chuyan. Ang mga mata ni Lin Miaoran ay nagpakita ng walang katulad na determinasyon. Kuwit-kuwit. Pagkatapos umalis sa Xuanyu Gate, lumilipad na ang Lingzhou patungo sa silangan. Lumipas ang oras, at lumipas ang isa pang 2 buwan. Ang bangkang espirito ay tumawid sa mga bundok, palanggana, at lawa, iniwan ang malawak na disyerto at iniwan ang manyeb na Tagaytay. Sa oras na ito, wala pang kalahating distansya ang nilalakad nila. Hindi naintindihan ni Zhengbi ang ugali ni Chuyan. Mataas ang mga bundok at malayo ang kalsada, bakit hindi mo kunin ang teleportation formation? Hindi napigilan ni Zhengbi na magtanong, kung sa tingin ko ay tama, ang sekta ng Shangguo ay dapat na nagayos ng teleportation formation para sa iyo. Oo, naka-cross-leg si Chuyan sa deck, nang hindi ibinuka ang kanyang mga mata sa sandaling ito, pero tumanggi ako. Bakit? Lalong naguluhan si Zhengbi. Gaano kabilis ang teleportation array? Sandali lang siguro bago makarating sa bansa. Speaking of Shangguo, hindi maiwasan ni Zhengbi na magkaroon ng kaunting pag-asa at pananabik sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa Shangguo, ang Xinjiang ay parang mga kanayunan at maunlad na lungsod. Mayroong 2 antas ng pag-iral. Ang mga monghe sa makalangit na estado ng pag-iisip ay ang pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa Xinjiang, at tiyak na matatawag nila ang hangin at tawagin ang ulan. Ngunit sa Shangguo, hindi iyon ang kaso. Bagamat hindi pa naabot ng Shangguo ang estado kung saan ang lupa ay puno ng lupa at ang mga puso ng langit ay kasing dami ng mga aso, ang bilang ay higit pa kaysa sa Xinjiang. Higit pa rito, sa Shangguo, ang pagkakataong magkaroon ng pagkakataon ay mas malaki kaysa sa Xinjiang. Sa tuwing naiisip niya ang lugar na ito, medyo hindi komportable si Zhengbi sa kanyang puso. Dahil hindi niya masabi kung siya ay nahuli bilang isang alipin ni Chuyan, kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa. Pagkatapos magtanong, hinintay ni Zhengbi na sumagot si Chuyan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Chuyan ay natahimik ng kaunti. Si Zhengbi ay hindi nang ahas na himukin, kaya kailangan niyang maghintay ng matyaga. Nang maramdaman niyang hindi sasagutin ni Chuyan ang kanyang sarili at aalis na sana, bumukas ang mga mata ni Chuyan. Sa sandaling ito, ang dagat at langit sa di kalayuan ay nasa parehong kulay, at mayroon kang malawak na tanawin. Dahil ang paglalakbay ay espiritual na pagsasanay din. Pagkatapos magsalita, ipinikit ni Chuyan ang kanyang mga mata at tumigil sa pagsasalita. Natigilan si Zhengbi matapos makinig. Siyempre, hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Chuyan. Sa pananaw ni Zhengbi, ang mga nakaraang buwan ay sapat na para sa kanya upang pinuhin ang ilang mga hurno ng tableta. Kahit na umatras ka, makakakuha ka ng mas malaking pagpapabuti kaysa sa ngayon. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit pinili ni Chuyan ang ganoong pag-aaksaya ng oras.
Ngunit dahil hindi nagpaliwanag ng detalyado si Chuyan, huminto siya sa pagtatanong. Sa pananaw ni Zhengbi, si Chuyan ay masyadong misteryoso. Baka meron siyang practice method na hindi niya alam ng malinaw. Sa katunayan, kalahating tama ang hula ni Zhengbi. Sa nakalipas na ilang buwan, hindi pumasok si Chuyan sa Gisho Pagoda para magsanay, at hindi rin siya gumamit ng iba pang mapagkukunan. Naka-cross-legged siya sa deck, dinadama ang sirkulasyon ng araw, buwan at mga bituin. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Chuyan at Zhengbi ay ang pagtahak ni Chuyan sa daan ng immortalidad, at ito ay 5 taon lamang ang nakalipas. Sa loob ng 5 taon, na-promote siya mula sa totoong martial realm tungo sa Earth Yuan realm. Ang bilis na ito ay sapat na upang pigilan ang sinumang monghe, kahit natakot na mamatay. Masyadong mabilis ang promotion rate, kaya nagbigay ito kay Chuyan ng pakiramdam na hindi masyadong totoo. Kung ang damdaming ito ay hindi nalutas, ito ay magiging isang lamat sa kaluluwa sa hinaharap. Sa daan patungo sa promosyon, baka atakihin ka pa ng mga demonyo dahil sa lamat na ito. Kaya kailangan niyang maramdaman ang paglipas ng panahon at maramdaman ang pagbabago ng araw. Sa loob ng 2 buwan, sa pananaw ni Zhengbi, hindi bumuti ang kaharian ni Chuyan. Ngunit si Chuyan mismo ang nakakaalam nito. Ang kanyang lakas ay hindi kailanman ipinapakita sa pamamagitan ng kaharian. Ang malakas na dugo sa katawan at ang walang kamali-mali na puso ang kanyang pinakamalaking pagtitiwala. Huminga ng malalim, pagkalmayan ang kanyang kalooban, at muling pumasok si Chuyan sa pagmumuni-muni. Sa sandaling ito, ang kanyang paghinga, at ang mga pagbabago sa nakapaligid na liwanag, kadiliman, at daloy ng hangin, ay nagbunga ng kakaibang ritmo. At lumilipas ang oras sa kalmadong ito. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 pang 3 buwan. Sa araw na ito, si Chuyan ay nagmumuni-muni sa deck gaya ng dati. Nag-browse din si Zhengbi sa mga alchemy books na daladala niya sa malapit. Sa sandaling ito, tila may naramdaman siya, at tumangala sa harapan. Sa sandaling ito, isang gintong liwanag sa di kalayuan ang bumasag sa himpapawid, tulad ng isang maliit na espada, na dumiretso patungo sa gumagalaw na bangkang espiritu.